What's up, schoolmates? Welcome to yet another youth-fueled and info-packed episode. Yes, Trisha, and today, talo na ba ang tamad daw? O baka naman tool for transformation ito? Ang pag-uusapan natin ngayon ay artificial intelligence o mas kilalang AI. Gamit na rin to ng maraming estudyante, maging mga professionals. Correct. At syempre, kamakailan nga lang daw, naging viral ang AI-generated art contest. Ooh. So, na-curious ang ilan. Pero may mga artist na nainis. Kasi bakit daw, di ba? Kumbaga, nawawala daw yung essence ng raw creativity or raw talent. O sige, sabihin na natin sa mga comment section, parang hindi naman talent yan kasi AI naman yan, di ba? And speaking of that, actually, nung 2023, hindi rin to nakaligtas sa AI sports, no? Kasi dapat merong debut ang AI sa sportscasters sa NCAA season 99. Pero hindi to nagtuloy kasi ang mga netizens natin ay nag-react dahil ito daw ay creepy, walang emosyon, at natatakot sila na baka mapalitan yung mga totoong reporters. Yeah, so parang sobrang daming involvement ngayon ng AI across different fields, no? Be it in media, be it in school, be it in lives of many. Kaya naman, ngayong episode, malalaman natin at makakasama natin ang tatlong college students na may sariling take sa AI at malay nyo, sila ay AI din. Charot, joke lang. So, introduce yourselves, guys. So, ayan. Punta na natin ang mga AI telecasters. Yes. Telecasters! Real or fake? Correct. So, Sheila, go ahead. Hi po, I'm Sheila Gawa. I'm from Camarines Sur, Polytechnic Colleges. And Do you take any courses right now? You're a student, di ba? I'm studying development communication. Development communication. Alright, sige, tignan natin. Okay? Nag-glitch. Hi, I'm Christian Jadrick Steve Valdez from Mapua University, taking the course Broadcast Media. Ayun lang. Nakuha ko lang taga doon, pangalan niya J-Trix. Yun lang, ang dami niya sinabi. Yes, J-Trix lang. Tumatak sa utak natin. Alright, sige, last but not the least. Hello, I'm Micaela Rodenas. I'm from Bulacan State University and I'm taking broadcasting. Love that. Gumagamit ba kayo ng AI, kayong tatlo? Yes. So, alright, let's dig into how you personally use AI. Kasi kanina, hindi sila aminado or ayaw nilang umamin. Medyo nahihiya pa. Gumagamit sila ng AI. So, first, what AI tools have you actually used? Or parang at least, sabihin nyo na rin sa amin kung saan nyo ginamit. Charot! Yes. Sana kung paano nakikinig mga prof nakatulong nyo or ngayon. what. The joke. And saan siya nakatulong sa inyo so far? Like, sa school ba? Sa org? Sa family relationships? Or what? Jowa relationships? Or what not? Sige, game. Sino ang brave soul? So for me po, yung tools na nagamit ko is ChatGPT. ChatGPT. Yes, the of OG course, one. Yeah, and of course, ano pa ba? Grammarly. I Grammarly. think. User din siya ng Grammarly. Okay. Pero kasi may subscription na siya. So for a student like me from a state university, parang hindi ako makapag-subscribe doon. So medyo Part ba yun usually ng Pero tools ng mga schools? Pwede ba yun? Like, pwede bang mag-Grammarly? Actually, may ganong mga universities na na nagsusupport sa sa mga subscription ng iba. Like for example, may university na support nila Canva. Ganon, oo. Like, yeah. But then in Boso, like, meron ba kayong subscription? Ang alam ko po, dati meron for Canva, ganyan, paggamit ng mga Microsoft tools, ganyan. Pero Grammarly, parang wala. Di pa. ata But then ChatGPT you mentioned. Yeah, kasi how have you used it? It's free kasi eh. It's free, okay. So parang nagagamit ko siya usually when generating ideas, kapag talagang blackout ako eh. So I want to, ano bang pwede kong magawa dito? So kumukuha ko ng ideas. Right. Like for example, like a write-up. Like what specific thing have you used a ChatGPT for? Specific is, for example, I'm trying to write a story. I have a concept, but then I don't know how to write it. Halimbawa, for characters, ganyan. I'm trying to look for the specific personality. Ganyan. So, I'm trying to visualize my character through ChatGPT. Kasi, more on visualizations ko talaga siya ginagamit. Kasi, ayun, sobrang daming nasa isip ko. Hindi ko siya, hindi siya ma-organize. So, parang,
it helped me a lot to visualize my characters, ganon, my settings. Para mabuo yung mismong konseptong Yeah, nasa yeah. iyo. Pero still, like, sa'yo pa rin. as a writer, Sa akin pa rin. As a Oo. writer, it helps you like condense your ideas. Para Okay, maging love Yeah, well-structured siya. Correct, Kapag correct. kasi nirely ko siya ng nirely doon, parang, that's not me anymore. Yeah, Parang, Yeah. definitely. hindi na sincere yung, sinusulat ko. Okay. Hindi na siya genuine. So, Yeah. as Okay. for visualization. Pero every time ba na gumagamit ka ng AI, kapag di ba nag-generate ka tapos lumabas, hinahayaan mo na ba na ganun lang siya? Or No. may ginagawa ka pa? Kasi kapag AI, di ba, especially sa writing tools, parang stiff siya and unnatural kapag lumalabas siya. So parang yung mismong thought lang talaga siya. Pero tayo as human writers, we try to refine it. Ilalagay natin doon yung creativity natin, yung emotional Yeah. depth, yung critical thinking kapag nagsusulat tayo. So hindi tayo as in nagre-rely, hindi natin siya copy-paste lang. Kumbaga, we use it as a tool, we utilize it, but we do not rely on it completely. Correct. Actually, funny At thing... with that, pasado si Mikay. Nakatulong siya, okay ka, pasado. Uno ka. Uno ka. Pero actually, may funny thing nga na kumakalat everywhere sa online. May mga nagge-generate ng ChatGPT tapos hindi ine-edit. Ay. Yung may mga yung kunwari, prayer. Tapos napanood nyo ba yun? Yes, Prayer, yes, yes. tapos nakalagay doon, prayer, tapos indicate your prayer, ganyan. Kahit anong binasa niya, yung May indicate, prompt, may di ba? prompt pa. So, sana kapag gumagamit, di ba? Right, About, right. iba. J-Trix. Sana hindi nanood yung mga prof. Ito na yun. Dahil Yung dyan sisiwalat. sila. Kasi dati kasi meron akong Grammarly and meron siyang free subscription pag student ka ng Mapua. Okay. Ililink mo yung account mo. Kaso, nawala. Kasi, Nawala. Basta maraming... So, Mapua. Ibalik ang Ay po, funding. ibalik niya po. So yun, actually sipag ko nun mag-type and Mag-type, magsulat. okay. Then, na-nerf ako nung nawala na yung subscription. And I try to find other tools na makatulong sa akin. Siyempre, hindi naman ako ganun katalino. And lang ako madiskarte lang ako So I try to Sabi find ng lahat other ng tools. gumamit ng ChatGPT. Madiskarte lang ako. Right. Go ahead, J-Trix. Diskarte lang. So yun, ChatGPT, ang pinaka number one tool ko ngayon. Pero I don't rely too much. I still validate yung mga pinaprompt niya. And syempre, dinagdagdagan ko. And lalo pag essay, I put citations and pinaparaphrase ko rin sa tone ko. Kaya ayun. Right. So, you've used it to counter-check. Siya, ginagamit niya to like construct thoughts and like organize her thoughts. Siya naman ginagamit it to counter-check. Ikaw, Sheila, how do you use AI? I use ChatGPT din po. Pero aside from that, I also use yung Perplexity AI. So basically, compare sa ChatGPT, meron siyang accurate sources na nakalagay if mag-ask ka. Ay, we. Cool niya na. Mamaya sa Pero nalaman. share mo nga. Pero pina-fact check pa rin po syempre. Before, But you've used Perplexity AI where? may mga research po ganun na hindi, na parang, tinatama. Gusto ko yung siya. Sige natin yung mamaya with that. Sige, go. Na i-google lahat yung kailangan gets, i-research. gets. Parang sinasummarize siya ng Perplexity for me po. So instead of like Oo. doing prompts one by one on Google, you'd rather find all the sources that are related to it through Perplexity AI. So it kind of like summarizes or like consolidates it for you. Ganun ba? Actually, na-experience ko yun before. Tapos may disadvantage dyan eh. Kapag kinlik mo yung source, hindi siya directly tatawid doon sa mismong info na binigay. Ano siya, parang pag pinindot mo siya, mismong open, yung yung first page lang ng ng source na yun. Tapos hindi mo siya technically mahanap talaga doon. May mga ganong sources eh. Parang abstract lang. Oo, parang lang. Parang sa mga una, journal parang kasi abstract yun, lang, parang front page lang. Tapos yung loob talaga ng mismong source na yun, wala. So, as you mentioned, no, na minsan tinatamad ka. That's the word that we got there. Oo. Kasi minsan tinatamad ka, di ba? Speaking of that, may chance ba na na ginagamit na natin lagi yung AI kapag tinatamad tayo? And naapektuhan ba tayo nun? Ngayon po, syempre challenging na ngayon. Kasi if, like, the first time I use AI, sobrang
overwhelmed ako sa mga information na binigay niya sa akin. Pero like, as much as possible talaga, I discipline myself to really lessen yung paggamit sa AI kasi naapektahan din nun yung skills ko din. I wanna like reword what you said. Kasi parang even the students don't wanna talk about how they use AI because they're easily branded as tamad the moment they admit that they use AI. But we just wanna clarify to the schoolmates na AI are tools specifically done to either yun nga, consolidate, conceptualize, counter-check, diba? But like it all starts with a prompt. So the prompt has to be refined enough to give you what you need. So technically, people still do use their brains to use AI. Because like you can't get the output that you want if you don't have the right prompt for it, diba? Or you don't have the right parang words that you use to get more out of it. And honestly, personally, I've actually used AI only once and I really suck at it. Because I realized na, shucks, kung ikaw mismo, hindi ka marunong mag-critical thinking in a sense na, anong klaseng idea ba yung gusto kong makuha from ChatGPT? Hindi ko yun makukuha kasi ako mismo hindi ko alam kung anong gusto kong mangyari. Diba? So, parang, it seems to me na parang nagiging taboo pa rin yung topic of AI in schools. Right? So, parang, let's admit it. How do you defend yourself or how do you differentiate yourself from being tamad but still using AI? Like, would you say you're tamad if you use AI? Ikaw, Mikay? Ako, no. Kasi nasabi ko nga kanina, I use it to conceptualize. So, as a broadcasting student, syempre, lalo tayo, kailangan natin lagi fact-check. Correct. So, hindi tayo pwedeng basta na lang copy-paste ng copy-paste. Right. And very, ang tawag doon, irresponsible sa mga ilalagay, isusulat natin. Paglabas sa bit, no? Yes. Wala nang check-check. Diniretso email. Ganon. So, Okay na. parang it's your responsibility as a broadcaster na lahat ng ilalabas mo, isusulat mo, sasabihin mo, either on your paper, your audience, dapat lahat yon fact-check. Right. And dapat lahat yon, of course, you used critical thinking. And of course, ayun nga, since yung AI kasi yung machines, wala naman silang parang wala naman silang emotions. So tayo, parang power natin yon, advantage pa rin natin yon na meron tayong emotions when we write. So parang very I important. like that point. Yeah. So it's important na parang ganon, parang AI is not higher ayun sa atin. Tao pa rin. Tao pa rin talaga. So hindi dapat nating hayaan na yung AI yung kumokontrol na sa atin. Correct. Dapat, Even in thoughts. dapat Even tayo pa rin. Kasi ayun nga, sabi niyo po, parang tayo pa rin yung nagpa-prompt So basically, tayo pa rin yung, nasa atin pa rin yung ideas. So it's actually up to us talaga. In terms of like critical thinking, we keep throwing the word critical thinking around a lot. What do you mean by critical thinking when you use AI? UPD naman also implements sa paggamit ng AI. No? Right. din nila. But yung pag-grade nila is, ang pinaka-pag-check nila ng content is yung structure. No? Correct. And yung idea. So, ina-approve nila yung paggamit ng AI, pero you should also check kung okay ba yung content. So for me, yung pagiging critical thinking. Kasi sabi mo nga, pag magpo-prompt ka, kailangan super detailed as in. Kasi hindi mo makukuha kung hindi mo siya is super detailed. Ako kasi pag nagta-type, humanize the tone. Mga ganun pa. When the schools allow usage for AIs, when you've mentioned earlier, di ba, si Mapua, balik niyo daw yung funding. Totoo. I-correct niyo ulit sa clear Grammarly, rules? May clear rules ba yung schools niyo? Like how you use AI? Like for example, ikaw Sheila, like kailangan may specific tool lang ba na gagamitin or parang paano Totally yung guidance in usage sa inyo? Sa amin po, wala naman. Pero if in terms of research po, meron silang ginagamit na Turnitin, which is yung Nasa docs. yung ano po siya, parang AI Checker. na dapat Yeah. hindi 20%. Mabot sa 20%, Yeah, totoo. 10%. Ayan po yung requirements. Basta yun lang po. Bawal lang. Actually, may mga ganun talaga. Even ng mga educators na kilala ko,
Kasi some of them, they're allowing their students to use a tool like AI. Pero may limit din ng percentage, di ba? Yeah. Kasi may ginagamit talaga yung mga educators and teachers natin na turn it in and yung mga AI detectors. Tapos, kapag lumagpas ka sa percentage na hinahayaan nila, doon na sila magmo-minus or doon nila papaulit yung mga ginagawa nila sa inyo. Di ba? Pero minsan kasi may issue dyan. Pag, okay, maganda naman magsulat, pero pag in-upload mo doon sa checker, 100% AI daw. Yeah, oo. Alam mo, May mga issue yeah, ganun. totoo yan. Sobrang totoo yan. Kasi even ikaw yung nagsulat at all, tapos pinacheck mo sa AI detector, ayun yung disadvantage nun eh. Kasi kahit wala kang sinulat doon na AI talaga, kapag sarili mo talagang opinion, tapos pag pinacheck mo, may nadedetect sila, di ba, somehow, sa mga So, sobrang galing mo, naging AI yun. Sabaga, yes. Naging sobrang galing mo, naging AI yung Parang sagot. it's a bad thing po na minsan nakakonscious na din yung mga writers. Na. Kasi nagiging AI generated siya pag pinapacheck na sa mga... Pero kasi usually, nangyayari yon kapag free yung AI detector tools mo. So, kaya meron po talagang yung mga professors natin, yung talagang pang professional. Kumbaga yung bayad. Kumbaga sa institution talaga siya. Pero kasi kapag free AI detector tools, halimbawa, mag-search po tayo sa Google, maraming mga AI detector tools. Paano kasi pag student na yung magpa-check? Iba-iba sila ng percentage. So ano ba talaga yung totoo? Right. Yung iba 0%, yung iba 5%, ganon. So hindi mo alam. Pero given a chance, kapag kayo, okay lang ba na pwedeng gumamit yung mga students ng AI or totally bawal ba o may specific lang na gagamitin, ganon? Kayo, as students. Ako po, for me, since hindi naman, lalo ngayon, parang nag-evolve na tayo, 21st century na tayo, hindi na natin maiiwasan yung mga ganyang changes kasi nag-evolve tayo over time. So for me, more than sa pagbawalan natin sila, more like, ayun nga, sabi ko, utilize it properly. Team up with it. Pero not totally rely on it. You have to team up with it. For example, you want to do this thing, for example, automated na sa mga repetitive tasks natin, pwede natin siyang gamitin. For, ayun nga, initial context, ideas, ganyan, pwede natin siyang gamitin. But then, yung mga tao pa rin, tayo pa rin yung mag-aayos, magre-revise, ganyan. Right. Ilalagay natin yung creativity natin doon mismo. So, you have to team up with it talaga.